Aling Puring, kung nakikinig ka man, ang gusto ko lamang naman at ng committee ito, nakatipid sana kayo ng 65 million pesos. Puring Punsalan ang pangalan niya. Pero ang ginagamit niyang litrato, si Mayor Tugmang. Why did Mexico Pampanga Municipality, without the presence of those documents, hindi nyo hawak-hawak, binili yung lupa? May problema kayo dyan. Sino po yung legal officer ng Mexico? Did you not advise the good mayor that there is another way to acquire those land? Makakatipid tayo kasi masyadong mahal. Mr. Chair, I respectfully recommend to the board of DBP to cancel the approval of the loan. Mayor Tumang, nung ikaw ay tumawad, ayaw niyang ibaba. So, pinatulan mo na sa 2,800. Bakit hindi po ninyo inisip na sa ilalim po ng local government code, meron po kayong kapangyarihan na kunin yung lupa na yon sapagkat yun ang nakita nyong pinakamagandang lugar para ilipat ninyo ang inyong munisipyo at ibang pasilidad. I am referring to Section 19 of the Local Government Code. Ito po ang tawagin ay right of eminent domain. Hindi po ba kayo sinabihan ng inyong legal officer ng inyong munisipyo o ng assessor na, Mayor, masyado pong mataas yung yung turing nila. I-expropriate na lang po natin. Meron po kayong kapangyarihan na gawin yun. Nakasulat po sa batas. For public use and for public purpose, swak na swak po yun, Mayor. Susulatan ko si Mrs. Pangilinan. I'm sorry, Madam. Tinawaran ko pero masyadong mahal. I am filing an expropriation proceedings with the Regional Trial Court of Mexico, Pampanga. Babayaran ko ang lupa mo at 500 pesos per square meter. Para hindi ka naman malugi, dahil alam ko, binayaran mo lang ng 300 pesos. The government of Mexico can perfectly do that, Mayor Tumang. Bakit hindi nyo po ginawa? Your Honor, una po, wala po akong knowledge regarding dun sa pag-expropriate ng paglilipatan ng seat of government. Ang alam ko lang po yung mga para sa kalsada. Pero nagbase po kasi kami, kaya doon po kami tumawad. Dahil ang provincial government, meron po siyang binigay na assess value sa amin ay 2,500. And then yung mga private individual, meron din po yung isa 3,500, yung isa 3,000, 3,300. Tapos meron din po kaming yung municipal government, yung pong tinatawag na MAC, yung Municipal Appraisal Committee. So meron po kaming pinagbasihan regarding doon sa naming pagtawad namin pong presyo. Hindi ko po kino-question yun, Mayor. Kagaya nga po nung naunang pagdinig dito, ako pa nga pong nagmungkahi ng records of sale ng assessor. Naibigay na po ba, Mr. Chair, yung records of sale na hiningi natin nung nakarang hearing? Nakalagay po ba ron yung sample ng bilian sa lugar na yon at sa panahon? Hindi, hindi, yung pong pagbili ni Pangilinan at saka ni Yang, 300 pesos, yun ay July 11, 2022. Nung bilihan po naman ng munisipyo at saka sila, February 2023 na. Ang inihingi po natin, maka-records ng bilihan sometime within the vicinity of, let's say, January or February 2023 na talagang lilitaw, nakarampatan lang na nandun sa average na 2,900 or 3,000. Alam naman po ninyo yung pinag-uusapan natin eh. Records of sale are documents, a summarized document that will enable this committee to compare and contrast sales transaction in that place and in that, at the time, subject matter of this
hearing para sa ganun ma-justify po natin yung 2,950. Halimbawa po, merong naganap na 15 hanggang 20 pagbibilihan sa lugar na yon between January, February, or even up to, let's say, March. Yung 20 na pagbibilihan, lumilitaw po, it's within the range of 2,000 and 3,000 pesos. Ang ibig sabihin, tama po yung presyo. So kung wala kayong may bibigay sa amin, ang bibigay nyo yung record record kay Mrs. Pangilinan and yung 300 pesos nga po yun eh. So what is the basis? But hindi na po yun ang punto Mayor. Ang sinasabi ko, bakit hindi po ninyo ginamit yung eminent domain na power po ng munisipyo na isa pong legal na paraan para sa ganun ma-acquire po ninyo yung property na gusto ninyo, yung lugar na gusto ninyo, nang hindi po kayo gumagasta ng ganong karaming pera. Yun po yung tanong. Bakit hindi po pinag-usapan sa munisipyo at hindi kayo in-advisean ng inyong abogado na, Mayor, meron pa pong ibang paraan? Kung ayaw po niyang ibaba, i-expropriate na lamang po natin. Yun po yung tanong, Mayor. Madam, kasi baka nakukompuse ka, yung reclassification, hindi pareho ng conversion. Okay. Reclassification, ito yung sa LGU. Yung conversion, DAR. Ngayon, legal requisite yung conversion kasi nga agricultural and carpable yung lupa mo. So, merong konting problema. Ikaw ba, Madam Pangilinan, ay supplier ka ng medical equipment sa Community Hospital ng Mexico? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Assessor, kasi baka nagkakaroon tayo ng confusion. Alam na natin yung sinabmit mo dito, yung tungkol sa bilihan ni Mr. Yang at saka si Madam Pangilinan. Ang sinasabi nating records of sale, ibang pagbibilihan ng mga ibang tao, nabigyan mo kami ng ganong, kahit na hindi na yung mismong deed of sale, yung siguro makita lang natin, si X and Y bumili ng nagbilihan sa lugar na yon, si B and C nagbilihan, si ganito, ganyan, para makita lang natin na tama nga yung pagkakabili ng 2,950. Yun lang naman. Your Honor, meron po akong sinadmit. Ito po. Meron po kami sinabit na comparative sales, record of sales po nandito. Ano yung sinasabi niyang ikaw nang magkwento sa amin, ang nakalagay, anong nakalagay? Anong date, anong lugar? Asan yun? Meron ka sinasabi kanina 2019, ano yun? Yung comparable sales po, yung deed of sale. Ha? Yung deed of sale po, comparable sales. O magkano? Iba-ibang, dalawang lote po yun. O magkano yun? Magkano yung nabili? 1.7 po yung deed of sale. Per square meter. 2019? 2019 po. Doon sa lugar na yon? Opo. So, paano nakabili ng 300 pesos si Mrs. Pangilinan? Kung at that time, 2019, 1.7 na pala per square meter. Baka siguro, Your Honor, matagal na pong nabili yan. Baka hindi pa nakagawa yung July 11, 2022, yung record dito Kaya nga naguguluhan kami. Gusto namin kayong tulungan pero kayo itong hindi makapagsalita ng tama. Paano mangyayari yon? Binili niya July 11, 2022, 300 pesos. Nagpapakita ng record of sale 2019, 1,700 pesos. Sino maniniwala sa atin dyan? Ngayon, kalimutan muna natin dyan. Siguro ang magpagbasihan na lang natin, Mr. Chair, na yung record of sale na lang ng Register of Deeds. Na Madam Register of Deeds, if you please can submit to us records of sale in your office for us to be able to determine the validity and even the legality or regularity of the price within Municipality of Mexico and the two sellers of land, Madam. So balik na po tayo sa pinakahuling-huling issue na lang. Sino po yung legal officer ng Mexico? Legal officer, please identify yourself, then occupy the seats. Please proceed.
lahat. I used to be the legal officer of Mexico, but I resigned for personal reasons effective October-November 2022, Your Honor. And I'm now the legal consultant, one of the legal consultants, Your Honor. So before November 2022, you were still the legal officer of Mexico, Pampanga. Yes, Your Honor. Ngayon, yung panahon na yon, nakikipagtawaran ng inyong mayor doon sa dalawang seller. Tama? Yes, Your Honor. Nandun ka pa? Yes, Your Did you not advise the good mayor and the Sangguniang Bayan of Mexico that there is another way to acquire those lands? Makakatipid tayo kasi masyadong mahal ang benta ni Mr. Yang at saka ni Mrs. Pangilinan. Did you not advise the mayor? We advise the Honorable Mayor, Your Honor. Kaso po, Your Honor, if I may explain, we believe that this is a negotiated sale. Under the law, as far as I know, Your Honor, kapag po hindi lang pumayag, and nakita naman po namin, Your Honor, that the mayor did his best to bargain and negotiate actually with the price. Kaso minsan po may mga buyers na despite the price na pwede po namin gawin or despite the expropriation proceedings na kailangan po, nakita po namin na within the range naman po yung price na hinihingi ng seller at owner in the person of Ms. Pangilinan. You are not answering my question, madam. Tinatanong ko lang kung in-advise mo si Mayor. Yes, Your Honor, we did. I am not asking you what happened after advising the Mayor. Anong sagot sa'yo ni Mayor nung in-advise mo? Mayor, pwede mong gamitin yung Section 19 ng ating Local Government Code, Republic Act 7160. Makakatipid tayo rito. He also considered the same, Your Honor. He accepted our advice and we believe, Your Honor, and trusted him na nag-usap po sila ng seller. Hindi ko maintindihan eh. Kasi kung in-advisean mo si Mayor, Mayor, nandiyan ka naman. Halimbawa, binili ninyo ng pipe, in-expropriate ninyo. Sabi mo kay Mrs. Pangilinan at saka kay Mr. Yang, pasensya na po talagang kailangan namin yung lupa na yan. At talagang dapat naming ilipat ang aming munisipyo at iba't ibang pasilidad. Sagot ko po yan sa ating mamamayan ng Mexico. Ngunit dahil hindi naman po namin kakayanin yung masyadong mahal na pera na yan, napakarami naming gastusin din, i-expropriate po namin ang lupa. Kung in-expropriate ninyo halimbawa at 500 pesos per square meter, yung pong binili nyong 17,869 square meters at saka isang hektarya kay Mr. Yang. Alam po ba ninyo kung magkano natipid niyo? 65,598,700 pesos. 65,500,000 ang magtitipid natin. Attorney, ito yung sinasabi ko. Kung ito yung ginamit ninyo, ayaw po ba niyo makatipid na 65,000? 65 million? Nasa lugar po kayo. Batas po ito. Pero ang ginawa po ninyo, pinursigi pa po ninyo na kahit na napakamahal. Ito yung sinasabi ko kay Aling Puring eh. Mr. Chair, banat na siya ng banat sa atin. Kagaya ng paunang salita mo na parang minamak niya yung, it's a mockery. Aling Puring, kung nakikinig ka man, ang gusto ko lamang naman at ng committee ito, nakatipid sana kayo ng 65 million pesos. Pera ng Mexico, Pampanga. Hindi ko po sinasabi sa inyo na bumili kayo at 18 pesos per square meter. Huwag niyo po kaming insultuhin. At saka bakit Aling Puring, kung sino ka man, palagay ko nandito yun eh. Ginamit niya lang ang pangalan na yun eh. Bakit tinatag mo yung mga members ng Sangguniang Bayan ng Mexico? Ang isang nakita ko, hindi ako marunong dyan pero pinagtiyagan ko ng aralin eh.
Si Konsehal Napaw. Andyan po ba si Konsehal Napaw? Napaw? Di ba, Konsehal, kapag ka tinag ka, ang ibig sabihin friend mo? O di friend mo si Aling Puring? Please, occupy the seat in front and answer the query of Congressman Marcoleta. Puring Punsalan ang pangalan niya. Pero ang ginagamit niyang litrato, si Mayor Tungmang. Ba't naman niya ginagamit ang mukha ni Mayor Tungmang? Alam ko, hindi siya inauthorize. Tinatag ka niya palagi. Opo, totoo po yan, Your Honor. So friend mo si Aling Puring? Opo, Kilala mo? hindi po. Facebook lang po siya, friend ko siya. Meron bang magkaibigan na hindi magkakilala? Sa Facebook po, marami po siya. Bahala ka na dyan. Kung sinong maniniwala sa'yo. Sa Ano? FB po kasi. Magpakita ka naman, Aling Puring. Gusto rin naman kitang makilala. At alam ko naman, gusto mo rin namang magkatulong-tulong tayo. Pera ninyo ito eh. Pera po ninyo ito. Mr. Chair, initially, tingnan po ninyo, I personally believe, Mr. Chair, that the sale between Mr. Yang and the spouses Pangilinan and the municipal government of Mexico, Pampanga, was not done at arm's length. Meaning, it has all the indications of bad faith. From the plan to transfer the municipal building and other facilities, the lack of due diligence in considering its loan for that purpose by the Development Bank of the Philippines, the unconscionable price of the land's purchase, to the possible bypassing of land reform laws and appearance of land speculation. For this reason, Mr. Chair, I respectfully move. The committee recommends to the Commission on Audit to conduct a special fraud audit pertaining specifically to the purchase of these lands between the sellers and the municipality of Mexico, Pampanga. Corollary to this motion, Mr. Chair, I will also strongly move to recommend to the Board of DBP to cancel the approval of the loan. It intends to grant to the municipality of Mexico, Pampanga.